Hindi ba tinatanong yung timing ng pag-file? Kasi kaka-ilan siya ng kay VP Sara Duterte. So kaya ganun yung mga implications nila. Alam nyo, yung sinasabi nilang timing, wala namang timing yung criminal case eh. Kung gumawa ka ng krimen, yun ang timing. Gumawa ka ng krimen, alangan namang i-file mo yan sa susunod na taon. I-file mo yan sa nakaraang taon. Hindi pwede. Ginawa nila yan recently, kaya kinakailangan aksyonan kaagad natin. Pero may kinalaman ba ito sa pag-impeach ng Kamara? Wala, magkahiwala yan. Kasi iba naman yung impeachment, ibang usapin yun. At ito, criminal case ito, ibang usapan dito. Ang tugad parang sa Or diversionary tactic. Hindi, teka. Yung sinasabi nilang diversionary tactic, tingnan nyo ito. Sino nag-divert? Alin ang nauna? Diba yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab, doon nila pinaputok na maraming blanco yung BICAM report. Ngayon, ayaw nilang pag-usapan yan dahil sigurado swak na swak sila na yung kaso. Kaya sila ang gumawa ng diversionary tactic. Gumawa sila ng issue na matatabunan itong iskandalo sa budget ng 2025. Kinonsult niyo ba si dating Pangulong Duterte dito sa pag-file niyo ng reklamo? Hindi nga kami nagkausap, hindi kami nakita dahil from Tagum City, dumiretso na ako dito sa Manila para i-file yung kaso. Speaker, with your kind permission, kwento magdagdagan. Yung sinasabi nilang timing, actually, matagal na po namin itong pinag-iisipan. Kaya lang po, komplikado ang kaso. So pinag-aralan pa po namin ito, kaya ngayon lang po namin ginawa. Kasi hindi naman po kami katulad ng ibang miyembro ng Quadcom na kumikilos na hindi nag-iisip. Pinag-isipan po namin itong mabuti. Kay Congressman Alvarez, sir, now na na-file na ho ninyo itong complaints ninyo, anong inaasahan ho ninyo na pagtugon dito ng anti-graft body? Kami naman, gusto lang namin patas yung laban on the merits. Tignan nila yung reklamo namin. Kung may merits naman, ay pwedeng isampas sa Sandigan Bayan. Kung walang merits, edi i-dismiss. Walang problema yon. Basta decision on the merits. Okay. So, ba si former President Duterte sa impeachment? Hindi pa po. Sir, bakit puro members of the House were full response? Nandun yung krimen na nangyari. BICAM sa Senate, sir. Sa Senado, siguro naman, kung Office of the Ombudsman, pwede naman silang magpatawag kung sino sa Senado. Dahil alam niyo po, dito lang sa House of Representatives, matagal na kaming sumulat, nag-request kami ng kopya, official copy ng enrolled bill. Hanggang ngayon, tinatago nila, hindi nila binibigay sa amin. Pero kung nasa House Library na po yung enrolled bill, yung ratified bill, pati yung JD, publicly available po siya. Pati-check ko sa aking yung chief of staff ko, dahil yung sulat namin, hindi nila sinagot. Nag-request kami. Attorney Jamie Bundok po, ano masasabi po ninyo? Reaction lang po ninyo sa mga magsasabi na kayo po ay malapit na kaalyado ni Pangulong Duterte at member po kayo ng PDP. O, ano naman ngayon? Bilang Kaibigan ko siya. Pero hindi po lahat tayo, porque may kaibigan, kikilingan na natin kung sila mali o tama. Pero in this case, wala po itong kinalaman kay Pangulong Duterte. Ito po ay may kinalaman sa Republic of the Philippines versus the person's name. May ginawa po silang krimen. At ang biktima, taong bayan. Sa tinatanong po ni Doc Badoy kanina, ano ang magiging itsura nito on the ground kung makalusot? Yun na nga masakit palagay ko hindi natin mahalata. Kasi puro mga agriculture, irrigation, hindi natin makikita kung paano nawala yung 241 billion. We will not feel it. Kaya nga nila pinaglalaban ngayon sana mailusot, kaya pinirmahan ng December 30, kaya sinusubukang bilisan ng ganyan, para nga hindi na natin maramdaman pag naipasa na. Kaya po namin pinipigilan. how about kay Congressman Alvarez? Opo. Ano rin po ang inyong reaksyon tungkol doon kasi bilang politiko rin po kayo? Well, ang reaction ko, ito nga, nag-file ako ng criminal case. Kasi yun lang yung, mahirap naman yung magsasalita ka lang.
wala ka namang ginawa, di ba? Kaya kami, nakapag-desisyon kami na file ng criminal case bilang reaksyon namin sa krimen na ginawa nila. Dahil ito matawag natin karumal-dumal talaga ito. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang nakita na merong ganitong kawalang hiya na gumawa ng krimen. Harap-harapan talaga. Sa tingin po ninyo, anong inaasahan ninyong kapabor po ba sa inyo? Ulan po. Pwede pa Well, yuman. sa akin naman, nagdasal na lang na sana mag-decision on the merits. O yung mga gobyerno na merong jurisdiction dito. Decision on the merits lang, okay na tayo doon. Malaki po ang tiwala namin sa ombudsman na patas itong didinggin kaso na to. And hindi po in favor of any side, but in favor of what is right and in favor of the Philippine people. Naniniwala po kami sa ombudsman. Boss Buds, tanong. Pero for the record ulit, ano po yung mga sinampan yung kaso? Sa si Atty. Topacio. Very briefly, it's falsification of legislative documents. Dahil nga yung mga blanco, nagkaroon ng laman. Article 170 sa Revised Penal Code. Tapos, nung inaral pa namin, nakita namin na may violations ng RA 3019. No? Yung anti-graft natin na law. Particularly, Section 3E, alam na alam yan nila Atty. Trixie, kung saan nagkaroon ng undue injury sa gobyerno. Napakalaki ng injury. Na-injure na ba kayo ng 241 billion? Ganun po kalaki ang injury. And, presumably, undue advantage to some persons. Yan po ang Section 3E ng RA 3019. Palap lang. Bukod po dito sa pagsampa niyo sa ombudsman, mayroon po bang doon sa Quezon City RTC? Di po. Noong una po kasi ang balak namin mag-file sa prosecutor's office. Pero since meron pong concurrent jurisdiction ng ombudsman at what they call primary jurisdiction na kasi may 3019 na no? 3019 na minabuti na po namin to give due respect to the office of the ombudsman dahil talaga namang this falls squarely under their jurisdiction. Last question. Okay. Last question. Question. Wala na? Maraming salamat po. Maraming salamat, Attorney. Payo kayo baka dumami. Kong. Nakita naman tayo, sir. Dagang salamat, Kong. Salamat. Iba po kasi si Ano, attorney? Ihawak ko kayo. Pinapayungan ko kayo. Salamat sa akin. Opo. Good luck po. God bless us. Number mo. Ito na lang to. Ulam na lang to. Bigyan mo ka Alam mo, ito naman yung kahit tingnan mo yung record ko, wala pa akong hindi tinapos sinasal. Inumpisahan natin ito, tatapusin natin. Yan po yung kailangan natin nakakambili. Yung umuurang tapos tatapusin yung laban. Sir, maraming salamat po. May mensahe Maraming salamat. May mensahe po kayo? Well, sa akin naman, mga kababayan, sana huwag tayong patulog-tulog sa mga panahon dito. Dahil harap-harapan po, ninanakawan talaga ng bayan. Harap-harapan, kawawa yung mga tao, hirap ng buhay, tapos mayroong mga tao dito na magnakaw bilyon-bilyon. Pag yung mahirap, magnakaw, kahit 1,000, kulong. Ito, bilyon-bilyon, nakangiti pa, nakasakay pa ng private plane. Kailangan naman ng hustisya, magtahan, kwartahan ng kawatan. Maraming salamat po.